Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon, naway kayo ay kanyang ingatan, ganun din idalangin po natin sa Panginoon na pagkalooban niya ng maraming kabutihan ng oras natin ngayon. Kapatid, ang usapan po natin ito ay tungkol po sa matatawag natin na tunay na kabutihan ng ating sarili, tunay na tagumpay ng ating sarili, para yun ang ating mapagsumikapan, ibigay, ipagkaloob sa ating sarili. So, sa katulad ng ating pagkakaunawa, pagkakaalam, nagkakaiba ang naunawaan ng nagkakaiba ang mga tao tungkol po sa pagkakaunawa sa tunay na kabutihan, tunay na tagumpay ng kanilang mga sarili. Tayo po ay linikha dito sa mundong ibabaw. Sa madaling salita, ang matatawag na taong naunawaan niya una sa loob ng tunay niyang kabutihan, una sa loob na tunay niyang kapayapaan, ay yung taong siya po ay matuwid sa tatlong bagay. Ito po ay hindi nanggagaling sa atin, kundi sa Panginoon mismo ang nagpaliwanag sa ganitong bagay. Dahil para po tayong makasigurado, ay ang pangangawakan natin na advice, payo, tungkol po sa paghahanap ng tunay na kabutihan ng ating mga sarili ay yung mismo hindi nagkakamali, yung mismo hindi nagsisinungaling. So, wala po tayong masasabi na hindi nagsisinungaling, hindi nagkakamali, maliban lang sa yung Panginoon. Pero yung katulad natin na tao, likas sa tao na siya po ay nagkakamali, likas sa tao na siya po ay nakapagsabi ng hindi tama. So yun ay kaya natin nasabi na para po tayong makasigurado ay doon po natin ilapit ang ating paniniwala sa anuman sinabi ng Panginoon na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, anuman ang sinabi ng Panginoon na taong siya po ay nasa lugar o nasa loob na tunay na tagumpay o nasa loob na tunay na kapayapaan. So ano po yung tatlong bagay na ating nasabi na kailangan sa taong naghahanap ng katotohanan tungkol po sa tinatawag na tunay na kabutihan ng kanyang sarili at yun ang dapat niyang pagsumikapan, ibigay sa kanyang sarili, ay yung nabanggit sa isang talata sa sinabi ng Panginoon, Dhalikumullahu Rabbukum La ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu. Tatlong bagay ang nabanggit ng Panginoon sa talata na ito. Kung ang tatlong bagay na ito ay magiging wasto, ibig sabihin na magiging tama o magkaroon ng tao ng tamang kaalaman sa tatlong bagay na ito, siya po ang taong naunawaan niya kung ano po ang tunay na tagumpay ng kanyang sarili, tunay na kabutihan ng kanyang sarili. Ang unang bagay, yung sinabi ng Panginoon,
Dhalikumullahu rabbukum. Ang ibig po sabihin ay ang inyong Panginoon, o di kaya ang Allah, siya yung karapat-dapat magiging Panginoon nyo. Siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon nyo. So, ang unang bagay na kailangan hindi magkamali at na kailangan tama ang kailangan magkaroon ng tamang kaalaman sa unang bagay na ito ay yung paghahanap kung sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon dahil sa ang salitang katagang Panginoon ay napapaloob po dito ang maraming kahulugan. Kabilang sa kahulugan ng salitang Panginoon, siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapanusto sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, siya ang tagakontrolado sa lahat ng mga pangyayari, siya ang tagabigay ng buhay, siya ang tagabawi ng buhay. Sa kanya manggagaling ang kabutihan at magaganap ang magaganap ang masama kapag ito ay kanyang ipinapahintulot. So kabilang po ito sa kahulugan ng salitang katagang Panginoon. So kailangan po natin maunawaan, malaman kung sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Yun ang unang bagay sa kanyang sinabi, Dhalikumullahu rabbukum. So sinabi sa talata na ito na ang Allah, siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Dahil po sa nalaman na nasa kanya yung mga katangian na ating nabanggit kanina. At higit pa doon ay siya po ang kinikilala ng ibang linikha na siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Katulad ng nabanggit sa isang talata, sa kanyang sinabi, alam tara an Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wasyajaru wad dawabu wa kathiru minan nas wa kathirun haqqa alaihi al azab. So ang ibig po sabihin, hindi mo ba nalaman o Muhammad, katiyakan ang Allah ay nagpapatira pa. Ibig po sabihin na nagpapatira pa ay kinikilala nila na siya ang karapat-dapat magiging Panginoon. Katiyakan ang Allah ay nagpapatira pa sa kanya ang 7 kalangitan, 7 kalupaan at lahat ng nakatira sa 7 palapag na kalangitan at 7 palapag na kalupaan. Ganon din ang patira pa sa kanya ang araw at buwan at mga bituin, mga bundok, mga puno at mga hayop at ilan sa mga tao nagpapatira pa sa kanya. Wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, at karamihan naman sa mga tao ay ang nararapat sa kanila ay ang kanyang parusa dahil po sa hindi sila naniwala sa anuman pinaniwalaan ng ibang linika na karapat-dapat magiging Panginoon. So ibig po sabihin, sapat na sa paghahanap kung sino talaga ang tunay na Panginoon, karapat-dapat magiging Panginoon, ay sang-ayunan po natin ano man ang pinaniwalaan ng mga ibang linika. So walang pinaniwalaan ng ibang linika na karapat-dapat magiging Panginoon, maliban lang sa iyong Panginoon na ang tawag sa Kanya ay ang Allah. So ang ibig po sabihin, kapag ang maunawaan ng tao, paniwalaan ng tao na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay si Allah, nagkaroon po siya. Siya po ay nagkaroon ng tamang kaalaman sa unang bagay na ito. Ibig po sabihin, siya ay matuwid. Wasto ang kaniyang kaalaman sa isang bagay na ito. So, pangalawang bagay, ano po ang pangalawang bagay? Yung karugtong ng sinabi ng
nabanggit sa talata na ito, La ilaha illa huwa khaliqu kulli shay. Ito ang pangalawa. Yung pangalawa, kailangan din magkaroon ng tamang kaalaman sa pangalawang bagay na ito. Ano po yung kahulugan sa karugtong ng sinabi ng Panginoon, La ilaha illa huwa khaliqu kulli shay. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya. So ang ibig po sabihin, yung pangalawa, dahil sa yung una, naunawaan po natin na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay yung Panginoon, ang tawag sa Kanya ay ang Allah, ay yung tinatawag na Allah. Yung pangalawa, ang maunawan po natin dito, dahil sa nalaman natin na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay ang Allah, ano ang dapat natin paniwalaan sa Kanya? Ano ang dapat natin paniwalaan sa Kanya? Higit pa sa pinaniwalaan po natin sa Kanya na siya po ang Panginoon, ano ang kasama na dapat natin paniwalaan sa Kanya? Yung paniniwala na walang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba. Iyon ang kahulugan sa Kanyang sinabi, La ilaha illahu. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang ibig po sabihin, ang maunawaan po natin dito, walang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Dahil sa naunawaan po natin ng Allah siya ang karapat-dapat magiging Panginoon, ay pangalawa, naunawaan po natin na walang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Dahil sa ang katibayan o ang malinaw na katibayan ay siya po ang tinatawag na Panginoon. Siya po ang tinatawag na karapat-dapat magiging Panginoon. Sino man ang karapat-dapat magiging Panginoon, siya ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba. So yun ang pangalawang bagay na nabanggit sa talata na ito. So ngayon nagkaroon po tayo ng tamang kaalaman sa pangalawang bagay na ito. Ano po ang kaalaman na naunawaan po natin? Yung paniniwala po natin na walang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa ang Allah na siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon. So, tayo ay matatawag na nagkaroon po tayo ng tamang kaalaman sa unang bagay. Pangalawa, nagkaroon tayo ng tamang kaalaman sa pangalawang bagay. So, kailangan po sa atin, kapatid, kung tayo ay naniniwala na ang Allah, siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Kung tayo ay naniniwala ang Allah, siya ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba, kailangan po tayo makapagbigay ng katibayan. Halimbawa, binigkas po natin ito. Sinabi ng ating mga bibig na walang karapat-dapat magiging Panginoon maliban sa Allah, walang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah. So, lahat ang mga, dahil sa ito ay ating binigkas, kailangan po natin makapagbigay ng katibayan. Dahil para matiyak kung tama ba na totoo na tayo ay naniwala sa yung dalawang bagay. Halimbawa, pinaniwalaan po natin na walang karapat-dapat magiging Panginoon maliban sa Allah, at pinaniwalaan po natin na walang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Allah. So, nasaan ang katibayan?
ano po ang katibayan na tayo po ay naniwala. So yun ang nabanggit sa pangatlo. Yun ang nabanggit sa pangatlo. Ano po yung karugtong ng talata sa sinabi ng Panginoon? Ang una, sinabi niya, "Dzalikumullahu rabbukum." Pangalawa, sinabi niya, "La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai." Pangatlo, ito po ang dapat natin maibigay na katibayan. Ito po ang dapat natin na maibigay na katibayan. Ano po ang kanyang sinabi? Fa'budu, sambahin nyo. Ano man ang pinaniwalaan nyo na karapat-dapat magiging Panginoon, at pangalawa, siya po ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba, kailangan nyo sambahin. Dahil sa iyong pagsamba sa Kanya, yun ang malinaw na katibayan na tayo ay tama o tayo ay tama sa ating sinabi na walang karapat-dapat magiging Panginoon maliban sa Allah at walang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah. So kapag naunawaan po natin, kapag naunawaan natin at naisabuhay po natin yung mga uring pagsamba sa Panginoon Allah, tayo po ay nakapagbigay ng katibayan na ito ay nangangahulugan na totoo ang ating sinasabi o binigkas ng ating mga bibig na walang karapat-dapat walang karapat-dapat magiging Panginoon maliban sa Allah, walang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah. So ang taong nagkaroon ng tamang kaalaman sa tatlong bagay na ito, siya po yung taong nasa loob na tunay na tagumpay ng kanyang sarili. Siya po yung taong nasa loob na tunay na kabutihan ng kanyang sarili. At siya yung taong naunawaan niya kung ano po ang matatawag na tunay na tagumpay ng kanyang sarili. So ngayon, kabilang sa dapat natin maunawaan, halimbawa, madali lang, halimbawa, kung pinaniwalaan natin yung una, pinaniwalaan natin ang Allah siya ang karapat-dapat magiging Panginoon. Pangalawa, pinaniwalaan natin na ang Allah siya ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. Ang susunod, kailangan po natin maunawaan ano po ang tinatawag na pagsamba sa Kanya. Ano po ang tinatawag na pagsamba sa Kanya? Yung tinatawag na pagsamba sa Kanya ay ito ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Katulad ng kanyang sinabi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung pagsamba sa Kanya, ito ang kanyang ginawang layunin sa kanyang paglikha sa atin. At kailanman hindi siya malulugod sa atin. Kailanman hindi siya malulugod sa atin maliban sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya. Dahil sa ito ang kanyang kinalulugdan na pamamaraan. Wala siyang kinalulugdan na pamamaraan dito sa mundong ibabaw, wala siyang kinalulugdan na mga gawain dito sa mundong ibabaw, maliban lang sa iyong mga gawain na matatawag na bilang pagsamba sa Kanya. Dahil sa iyo ng Kanyang tinawag na layunin sa Kanyang paglikha sa atin. Layunin niya sa Kanyang paglikha sa atin. So ang ibig po sabihin, kapatid, ang taong naunawaan niya ang sino po ang karapat-dapat magiging Panginoon, sino po ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung nais niya, gusto niya lalong makalapit sa Panginoon na nabanggit, ano po ang tamang pamamaraan? Wala pong tamang pamamaraan maliban lang sa pamamaraan na pagsamba.
Dahil sa iyong pagsamba, mga uring pagsamba sa Panginoon, ito lang ang kanyang kinalulugdan na mga gawain, ito lang ang kanyang kinalulugdan na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Kaya ang kahulugan o ang ibig po sabihin, ang taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, isuko niya ang kanyang paniniwala tungkol po sa tinatawag na Panginoon, na wala siyang paniniwalaan na karapat-dapat magiging Panginoon maliban lang sa ang Allah, at isuko niya ang kanyang sarili na wala siyang paniniwalaan na karapat-dapat nararapat pag-uukulan ng pagsamba maliban sa Allah. So pangatlo, nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa mga gawain na ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. So wala pong kinalulugdan ng Panginoon maliban lang sa yung mga pagsamba sa kanya. So yung mga pagsamba sa Panginoon, ito po ay hindi lang sa isang klase, isang uri, kundi ito ay napakarami. May mga uring pagsamba na ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga salita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-ugali. So lahat ng mga uring pagsamba na itong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. So ang ibig po sabihin, kapatid, lahat ng nilalaman, lahat ng napapaloob po sa relihiyon ng Islam, itong lahat ay mga gawaing pagsamba na kinalulugdan ng Panginoon. So ang ibig po sabihin, ang taong isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, siya po yung taong nagawan niya ang tamang pamamaraan paano makalapit sa kanyang Panginoon, tunay na Panginoon. So ang taong nagawan niya na siya po ay nakalapit sa tunay na Panginoon, siya yung taong naibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, tunay na tagumpay. Dahil sa iyong mga uring pagsamba, kapag ginawa ng tao ang mga uring pagsamba sa Panginoon, siya po ay katulad ng ating nabanggit na lahat ng mga uring pagsamba, ito ay lahat kinalulugdan ng Panginoon. Lahat kinalulugdan ng Panginoon. So ang ibig po sabihin, sino man ang gumawa sa mga uring pagsamba na ito ay malulugod sa kanya mismo ang Panginoon. Kung malugod sa atin ang Panginoon, na ang kahulugan sa salitang Panginoon ay siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, katulad ng ating nabanggit kanina, ay ano po ang maibibigay po natin ng kahulugan? Ano po ang maibibigay natin ng kahulugan? Hindi ba natin pwedeng masabi na tayo ang taong nagawan niya ang tunay na o naipagkaloob niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan at naipagkaloob niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay? Siya yung taong matatawag na naibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan dahil sa mismo ang Panginoon, siya ay nalugod sa kanya. Siya ay nalugod sa kanya. So ganon din, kapatid, kung sa taong nais niya ibigay sa kanyang sarili, ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Ngayon, ano po ang pamamaraan? Paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makakapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng isang hakbang lang.
Isang hakbang lang. Ang unang ito po ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, ay dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating pagsasalita o sa pamamagitan ng ating mga bibig. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya nararapat po sa atin na tiyakin po natin ang mga bagay na ikinikilos ng bawat parte ng ating katawan. Dapat natin pagsumikapan na ang maikikilos ng bawat parte ng ating katawan, ito po ay naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin yung tatlong bagay na ito, tayo po ay naisabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay matatawag na isinuko natin ang ating sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. Tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Ang alipin ng Panginoon na siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay lahat na kanyang nagawang pagkakasala. Ito ang lahat ay ipagpatawad ng Panginoon sa kanya, buburahin ng Panginoon, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Ganito kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito. Kaya kapatid, kung mayroon tayong naunawaan na isang bagay na napakahalaga, ang nararapat po sa atin ito ay samantalahin po natin, huwag natin palampasin dahil sa pagkakaalam o paniniwala po natin na hindi natin hawak ang ating buhay, hindi po tayo makakasigurado kung tayo po ay aabot sa mga susunod na mga araw, susunod ng mga panahon. Kaya samantalahin po natin ito para po tayo makasigurado, kapatid, ay sundin niyo po ako, kapatid, sa anuman bibigkasin ko. Bigkasin natin muna sa lingwaheng Arabic, tapos translate natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin. So itaas po natin, kapatid, ang ating kanan kamay, ang ating hintuturo, ganito. Ito ay ang sinyalis, ang kahulugan kung bakit ganito, dahil sa ang ating sinasamba, ang Panginoon na ating sinasamba ay kabilang sa kanyang katangian ay siya po ay nag-iisa. Ang ibig po sabihin, nag-iisa ay wala siyang kaaga, wala siyang katambal. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, tatlong Panginoon dahil sa tayo mismo ay magugulo dahil sa siguradong sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. So ito po ang kahulugan. Okay? Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu
wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, kapatid. Ikaw po ang pinagpalang linika ng Panginoon dahil sa ikaw ang kanyang pinili sa dami ng kanyang mga linika na pinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Wala po kaming nararapat sabihin sa iyo maliban sa congrats sa iyo, kapatid. Congrats. Welcome po, welcome. Yung Facebook. Ano po? Yung Facebook katulad no sa Quran verses. Ay mayroon po tayo Facebook. Lagi pa akong tumitingin doon eh. Ah, Kung na okay. pati kay Ustad Muhammad